Guys, may gusto akong i-share sa inyo. Meron akong naging kaibigan na tropa dito sa Facebook. At may kanya-kanya kaming paninindigan ukol sa usapang politika. May gusto akong ipa-share sa inyo, ipakita sa inyo para maghingi din ng idea kung ano masasabi nyo ukol dito sa discussions namin. May na-upload nga ako isang video at nag-comment siya na bobotohin na lang daw namin yan si Ipe at yan. And ito naman yung sagot ko sa kanya. Basahin nyo mabuti guys na maigi yung mga sagot ko sa kanya. And as possible, try to research it. Okay? At ito naman uli ang sinagot niya sa akin. Kung iintindihin mo mabuti, okay? Fake news peddler. So you can check my account guys sa mga posts, malalaman nyo kung biro lang ba yun, fake news yun or hindi. Okay, sa mga pinost ko doon. Sabi niya dito, kasi sa puro DDS lang daw ako nakikinig. Kahit i-check nyo sa mga post ko, hindi niya alam na parati akong nag-i-stalk sa mga kilalang vlogger ng mga Marcoses. And take note, mas nadidiscover ko, mas maraming fake news ang Marcoses ng mga vlogger at hindi nagpapakita kadalasan ng mga Marcoses vlogger, and I don't know why. Okay? Pati sa account ni Lisa Marcos, grabe ang daming fans. Mga Vietnamese ba yun? Thailander? Lahat yan ini-stalk ko guys. Okay, hindi ko naman sinasabi na walang fake news sa mga DDS. Minsan yung iba exaggerated na may nagsasabi ng Duterte pero wala namang ganun sa rally ni Marcos. Okay? Hindi ko itatanggi yan. Pero ito, seryoso talaga mga fake news peddler talaga. Hindi biro-biro. Pwede maging biro pa yung may nagsisigaw na Duterte sa rally ni Marcos. Hindi naman totoo. Pero ito seryoso talaga. Hindi mo i-deny na biro lang. Fake news talaga. Ang dami. Hanapin nyo yung mga account dyan. Ayan. Check nyo yung mga account na yan. Nang sa gayon, makikita nyo. Mga legit ba yung mga pinopost niya? Especially pag kayo po'y naghahanap ng katotohanan. Remember, sa lahat ng survey, SWS lang yung pinaka-legit. Doon na kayo maniwala, wag na kayo sa ibang survey kasi yung SWS hindi nababayaran. Kaya ganun kataas ang trust rating ni Marcos ngayon. Ang mga property records na nakahain. And as you can see, ang sabi niya, hindi daw niya siya naniniwala sa mga source ko. Nung umalis po yung Frontline, at pangatlo, ang mga inakong pag-aari ng pamilya Pangulong BBM sa mga siya yung nagsasabi, nagsisingil, nagsasalita ukol sa estate tax ng mga Marcoses. Kaya nga sabi ko sa inyo, basahin niyo yung mga response ko and you have to research it kung fake news ba yun. Ayaw din niya maniwala sa sources ko. Sabi ko, i-post ko to. Ayan, nagpaalam ako sa kanya. I-post ko to para makita ng lahat. At least, nagpaalam ako sa'yo. Total, ako naman yung mapahiya, di ba? Ako pa yung nagpo-post, tapos ako pala yung fake news. Pinapahiya ko lang yung sarili ko. Hindi na siya nag-respond sa afternoon. Basta ayaw niya maniwala sa sources ko. Mahirap talaga. Parang reliyon din yung pinag-aawayan pag politika. Kahit minsan alam mo na yung mali, ipinalalaban mo pa. Hindi ko naman sinasabing perfecto yung sinusuportahan ko. But compare of them, no, sa dalawa sa kanila. Alam na natin. Minsan yung parang ewan ko ba dahil ba sa panatiko nagiging sinasadya natin pinapababa yung IQ na naa-analyze naman natin. Ayaw lang talaga nating intindihin. Minsan alam na natin yung logic. Iniiba pa natin yung logic. Kahit alam naman natin yung totoo kasi ayaw nating tanggapin kasi sa sobrang panatiko natin. You choose official government na mag-handle sa bansang ito ng maayos. Hindi dahil nag-choose ka dahil idol mo, dahil gwapo, dahil mabait, dahil tahimik, dahil hindi na bababae. Okay? Hindi po ito simbahan, hindi po ito reliyon ng pinag-uusapan.
pamumuno po ng bansa. Okay? Ang mahalaga dito, nagagampanan niya, natrabaho niya na maayos at kaya niya trabahuin ang posisyon na pinasok niya. Especially dito sa gobyerno kasi lahat tayo apektado. Maraming nagsasabi na walang kwenta pag-uusapan yung politika, and yet what will happen now? What will happen to Ukraine? Sa konting pagkakamali ng desisyon sa namumuno, hindi lamang yung sarili mong henerasyon, sa sunod-sunod na henerasyon maapektuhan. Ganun kalupit katindi. Kaya buti na lang ngayon maraming Pilipino na gumising. At yung mga iba na nagsasabi na walang kwentang pinag-uusapang politika, nagbago na yung isip. Nabuksan yung isipan nila. Sana walain na natin yung mga makalumang kulturang Pilipino na hindi naman useful. Parang alam mo yung sipag at tiyaga, aasenso ka. Walang ganon. Hindi po totoo yan. Alam nyo yan. Hindi ko na kailangan ipagpaliwanag pa sa inyo yan. Okay? Kahit wala ka masyadong sipag at tiyaga, pag may tamang sistema ka lang at diskarte, yayaman ka. Parang sinasabi din na walang easy money. Hello? Na-analyze yung mabuti. Kailangan mong mag-grind, magsikap para magkaroon ka, aasenso ka, kasi walang easy money. Ano na may irarason nyo sa mga negosyante na nakaupo lang, tumatay, pero tumatakbo yung pera? Parang ganun. Walain na natin yung mga ganung klaseng mindset culture. Diba? Makaluma yan. Baguhin na natin yung isipan natin. We have to be matured on this. Kasi lahat apektado, hindi lang ikaw, pati anak, apo. Please. Gusto ko sanang mag-cooperate kayo. Lalo na sa usapin ganito. Okay? Maraming salamat sa inyo lahat. Sa kanyang unang termino pa lang bilang presidente, nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa alias na William Saunders, sa Bangkong Credit Suisse sa Zurich, Switzerland, ang account ni Marcos ay may laman na $950,000 US. Pero ang kanyang sweldo noong 1968 ay $5,600 US lamang. Ito ang simula ng pandarambong ni Marcos na umabot sa bilyong-bilyong piso. Nang pinatalsik sa pwesto noong 1986, kabilang sa mga daladala sa Hawaii ay higit 400 alahas, 27 milyong pisong bagong imprenta at mga gold bars. Nagsilbi bilang PCGG Commissioner si Ruben Carranza taong 2001 hanggang 2004. Para sa kanya, ang isa sa pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos na nakatago sa kanilang mga bangko. Dinala ko yung desisyon na yan sa Switzerland. Pinakita namin yan sa Ministry of Justice ng Switzerland. At nagpirmahan kami ng kasunduan na isusoli nila ngayon yung pera. At that point, ang pera na na-identify sa mga Marcos bank accounts was $683 million. Taong 2003 nang isoli ang pera sa Pilipinas. Dahil sa pagkamatay ni Marcos taong 1989, walang nakuhang conviction ang gobyerno. Sa halip, isang forfeiture case ang isinampa at naipanalo laban sa mga Marcos sa Korte Suprema. May batas ang Pilipinas na pwede mong bawiin ang nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno kung maipapakita na yung kanilang assets ay lubhang mas malaki kaysa sa lehitimong income nila bilang mga opisyal. Kabilang sa mga kilalang pag-aari ng mga Marcos ay mga apartment sa Olympic Tower sa 5th Avenue sa Manhattan, New York. Ang 40 Wall Street, na kilala ngayon bilang Trump Building. May mga painting ng mga masters kagaya ni Picasso at mga alahas na $8 milyong ang halaga na hindi ba naisusubasta. Ang pagtataya sa halagang ill-gotten wealth ng mga Marcos ay umabot sa $10 bilyong. Ngunit marami ang naging balakid sa pagbawi nito. For every motion na pinafile ng PCGG, halimbawa, merong 20 motion na ihahain ng mga Marcos. And it wasn't even serious motions. It's just to delay, to change lawyers. That causes what? 1 year, 2 years of delay.
Ayon kay Carranza, nagkaroon ng ombudsman noon na walang inatupag kundi ibasura ang mga kaso laban kay Marcos. Ngunit hindi maitatatwa ang kasaysayan. Ang importanteng tandaan na ang kasaysayan kasi hindi maibabago. History always has a way of reflecting the truth at some point, in the future. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Hi, this is Lisa and I'm walking in the PSG compound. I just want everyone to know that I have nothing to do with ISAP. I don't know the people involved. I have nothing to do with appointments. I leave that up to my husband. And if I find out that somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you, okay? So I hope this is clear for everyone. Right, Derek, can you please disseminate this to everybody because I'm sick and tired of people using my name. Okay, thank you very much. Bye.